We're bringing you the developing news. And the stories behind the headlines, this is Storycon. I'm Patrick Paez. And I'm Jovi Francisco. Some stories we're watching this Tuesday, October 22. The Pasig City Regional Trial Court Branch 159 has granted the Senate's request for Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Quiboloy to attend the Chamber's hearing tomorrow. Quiboloy is currently detained at the PNP Custodial Center in Camp Crame while facing charges of human trafficking, child and sexual abuse. The hearing will be conducted by the Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. The Senate's investigation on the Duterte administration's drug war will begin on Monday, October 28. This will be led by Blue Ribbon Subcommittee Chairman Senator Coco Pimentel. Meantime, the ninth hearing of the House Quad Committee is ongoing as we speak. Retired Police Colonel Jovi Espinido has retracted his 2016 statement clarifying that he did not know former Senator Leila de Lima. He also admitted to only being instructed by Kerwin Espinosa to align their statements regarding de Lima's supposed involvement in illegal drugs. Ilocos Norte's first District Representative Sandro Marcos has condemned Vice President Sara Duterte's recent remarks. Sandro said he cannot remain silent over the matter while Duterte, quote, threatens to exhume his grandfather, former President Ferdinand Sr., and threatens to behead his dad, President Bongbong Marcos. The younger Marcos said the Vice President has crossed the line with her comments. Yesterday, Governor Matthew Manotoc also said he's shocked and saddened by Sara's remarks and attacks against his mother, Senator Amy Marcos. And Vice President Duterte has revealed that she contacted Senator Amy Marcos following her press conference, but Duterte said the Senator Marcos was, quote, cold to her. She also mentioned that a common friend informed her that the lawmaker is upset with both her and President Marcos. Joining us today from the Philippine Star, Editor-in-Chief Ami Pamintuan. And Storycon's resident political pundit Is sick absent. today. Is absent. He called in sick. Okay. Yeah. Oh, nagpa-hospital ata. Yes. Okay. Medyo iba na rin ang tunog niya kahapon eh. Ami, is this statement from Sandro Marcos going to make headlines in the Philippine Star? Okay, we seem to be having problems with the audio coming from the Philippine Star coming back. headquarters or office. Okay, I just picked out some quotes, Jovi, Go from ahead, Sandro Bibi. Marcos, from Congressman Sandro Marcos' statement. He called it a bizarre temper tantrum. Those are the exact quotes. And another quote is, going ballistic may be self-therapy, but Sandro Marcos said, she, meaning Vice President, crossed the line this time. Yeah. So there. He ended his statement by saying that this incident, the Vice President's press conference, is an incident where we should all be reminded that we must not, quote, take our mental health for granted. Nagpaunlak So ulit ha. maraming pitik. Maraming pitik, ano? Yung Of both course, statements, yung I kay wish Sandro and she- yesterday's, Matthew Manotoc's statement about Right. VP Sara. Right. So if you look at the statements, if you examine the statements, parang whilst VP Sara Duterte's press conferences was how would you call it? Parang punong-puno, hitik sa mga tira at galit. Yeah. Okay, ito naman very cold and calculated yung mga buwelta. That's So true. to speak, And yun ang kaibahan pag prepared statement, nasulat ng mahinahon versus doon yung nag-press conference ka na minsan, being candid is, those things can come out if you try to be candid. That's true. Pero mukhang hindi pa rin nagpabi because the scheduled event yung kanina sa Pasay ni Vice President Sara Duterte with a business group. So doon, akala natin dahil nga may mga sunod-sunod na criticism doon sa kanyang
lengthy 2-hour press con last week. Na hindi pa pala tapos, ano? May part 2 pa ata. Nagsalita pa rin siya ulit kanina, no? So again, na-discuss niya si Senator Amy and yung dare sa kanya na magpa-mental check at saka yung drug test game, sabi niya. So May buwelta siya. I mean, pero papayag siya kung lahat tayo. magpa-drug test din yung mga lahat. congressman. Kumbaga, let's all magpa-undergo tayo pare-pareho nitong mga test. And I think she was also asked about how this press conference went down with Senator Amy Marcos, who is counted as a longtime friend and ally, di ba? Sabi nga ni Senator Amy Marcos, last woman standing siya beside the Dutertes, ano? So, She called, but yes, she called. The response cold was cold. treatment, right? Yeah. And maybe not surprisingly, because medyo, eto si Senator Amy, malapit talaga sa tatay niya eh. Yes. Diba? So, and it was directly, base sa kwento ni, ni VP Sara, diretso nang sinabi yun kay Amy. Oo. Right. Ito po sa pagpapahukay. So even before the press conference, baka medyo natabangan na si Senator Amy Marcos. Kung sinabihan ka ng gano'n tungkol sa tatay mo, papahukay ko, tatay mo, itatapon yung mga abos sa West Philippine Sea. So medyo, not surprisingly, the cold response, you could say, shouldn't be surprising. That's true. Yun. Okay. I can't wait. I also want to know if the Philippine Star will be using the statement of Sandro Marcos prominently in their newspaper tomorrow. So we're just waiting for Ma'am Amy to... Very difficult position that Senator Amy Marcos is finding herself in right now. She is running for re-election. Okay, she has made it clear in the past weeks that Kumigitna hindi siya namamangka sa dalawang ilog. Parang independent but ako. what she wants to be is like to be a Unifying conciliator, force. a unifying force. After all, I think she has mentioned this in the past. Sa kanya pala, siya pala nag-coin ata ng salitang unity team na medyo Team Unity. matagal ng overs. Uniteam, yeah. So ang tanong ngayon kung friendship over na rin silang dalawa. Baka naman, Patrick, meron lang tampo. Pero mahirap to, no? A political alliance, a political commitment is one thing. Pero pag medyo ikaw, kapatid mo na, tatay mo, Kapatid, medyo tatay. binubunggo. Kasi tatay is kukunin sa libingan, di ba? Yung kapatid, putulin ng ulo. Even if it's a hyperbole, I don't think it's physically really possible for just anybody to walk in libingan and dig up the grave and, malayo rin yung West Philippine Sea, Jovi. Even if it's just a figure of speech, medyo hindi maganda. Yes. Anyway, Amy is with us now. Amy? Hi, good afternoon, Patrick. afternoon. Okay, Amy, Jovi. etong statement ni Sandro Marcos, pang front page ba to? Of course, pang-headline yan. Headline, ha? Sabi ko nga, first reaction yan from the family of Bongbong Marcos himself, di ba? Yes. Kasi kahapon yung anak ni Amy eh. Pero revealing din yung yung of course, talaga hindi mo mapapatahimik si BP Sara eh. Nakahanda na daw siyang di ba? Na-mention yun na nga na nakahanda siya. At in-accept na ng mga congressmen, sabi nila, sige, payag din sila na magkakaroon ng psychological assessment, quote-unquote. Tingnan natin kung sino mag-undertake nun. Sayang wala dito, Amy, si Ronald Llamas, ang ating pundit. Yes. Because I would like to know if of course, Sara, to many, to some at least, ang tingin nila she's gone ballistic, or to use an extreme word. Pero does this also make political sense right now for her? Pinanood niyo ba siya yung 2 hours na yun? Ako pinagtsagaan ko, ha? I did. She didn't seem unhinged, ha? Of course, galit siya, pero focus na focus yung mga niya eh. Yung mga sagot niya eh. Saka yung mga pangbabanat niya, mukhang talagang directed na alam na yung ginagawa niya, I mean. I mean, if you're going to talk about someone unhinged, right. I think she knew exactly kung ano yung sinasabi niya at kung ano yung gusto niyang maging epekto. So, to your point, Amy, kalmado siya eh. Di ba? Yes. Would you say it's unhinged pag kalmado yung pagkakadeliver mo ng bawat... Deliberate deliberate mas controlled nga siya kaysa sa tatay niya eh. Right. Di ba? Mas focused yung statements niya kaysa sa tatay niya pag nagagalit yung tatay niya.
kung saan papunta, hinahabol na natin kung saan papunta yung press con eh. Pero siya focus na focus. So would you Meron say, pa siyang number, di ba? Ito, i-discuss ko. From here to here, di-discuss ko. Because From there here was- to here, there was ito, ano, discuss ko. Yeah. Yung susunod na topic, saka na kasi wala na tayong oras. Yeah. Di ba? Handang-handa siya eh. Yeah, I get it. So- naka-outline? Yeah, there was an outline, May Ma'am outline. Ami. And of course, you will entertain questions. Pero tama na naman si Ma'am Ami, ibabalik niya. Kung saan yung naiwan, ibabalik niya doon. Well, yeah, tama rin yung So, observations. given all that, Ami, no, would you say she was unhinged? Is unhinged the right word? We're not passing judgment on whether tama yung sinabi niya, pero yung frame of mind niya, would you say unhinged or calculated? Alam mo, favorite ko yung yung psychology nung college ako, ha? Right. Matataas ang grade ko dyan. At merong mga kaya iniisip ko kung ano yung lalabas dyan sa mga psychological testing na yan eh. Merong mga listahan eh, merong global list ng mga psychological, mga mental problems. Kapag yun tinignan nyo, lahat tayo magkakaroon, papasok doon eh. Okay. Magkakaroon tayo. Fair, no? Meron is... talaga, pag tinignan nyo yung listahan, tignan nyo yung listahan, Aha. may makikita doon kung gusto mong makita eh. So lahat naman may saltik, in short, Ami. Merong Lahat tayo. hindi kapag classify doon, kahit doon sa yung psychological test to get a gun license kasi nagkuha ko niyan eh. Ang hirap-hirap niyang psychological testing na yan at maraming bumabagsak ha. Alam niyo doon, sabihin niyo lang, umamin lang kayo na depressed kayo, pwede kayong bumagsak eh. Pwedeng hindi ka bigyan. Kahit meron kang dahilan to be depressed, halimbawa, ako, I took my exam nung at the height of COVID, talagang napakarami kong kaibigan noon na namatay, mga people close to me. Pag inamin mo na na-depressed ka dahil doon, they won't even ask you eh. Babagsak ka. Yeah. So, I'm just interested kung anong kalalabasan niyang psychological exam na yan. Of course, ano na siya, no? Parang bukas na siya sa lahat ng puna ng tao, lalo ng netizen, unhinged, na baka may emotional stress na nararanasan. Ano? Pero kanina, she sort of addressed that during the ambush interview, Ma'am Ami and Patrick. Sabi niya, ginagawa niyo akong diversion, gagawin ko din ang ginagawa niyo. So it's more of deliberate na reactionary Yes. doon sa ginagawa sa kanya. She guess knows the exactly question- what she's doing eh. I guess the question, Ami, is what does she have to lose, really, no? Yes. Diba? Given Yun na nga, where yun na they nga. are right now, the family, medyo under siege. Yeah. No? A Yes. lot of their allies are no longer with them. So, binabakbakan ka araw-araw. So, I guess, what does she have to lose? I guess that's what the press conference was all about. Yun na nga rin ang nabanggit ko na sinulat ko rin yun eh, na what has she got to lose? Wala na yung pwesto niya, wala na siyang pondo, wala siya ng mga trusted security aides niya, wala na yung unit team, wala na siyang kaibigan, di ba? Ang pwede na lang gawin sa kanya ngayon, she can be impeached. Kaya lang may oras pa ba yan? Yeah. Yung Senate at this point, ha? Kasi sa House, napakadali niyan eh. She can be impeached in one day eh. Alam naman natin yun, that's a super majority. Pero pagdating sa Senado, may oras ba yung mga senador? Ano It might have right. Pero in the meantime, sinabi naman niya mambibuisit ako, sorry ha, excuse me. Pero yun ang sinabi niyang word eh, buisit, yun ang sabi niya eh. Pagdating sa oras, parang maski tayo, BP, nagbibilang tayo, ngayon lang tayo nga, eleksyon yung focus natin or preparation. Parang ang lapit na eh, di ba? Pagbalik nila from the break, that's supposed to be time for the budget until mid of December. And then pagbalik nila, a little time lang, mga 3-4 weeks, that's election time. I mean, that's campaign time Yes. na. Yeah. So if there will be an impeachment, it's likely to fall on the incoming Congress Yeah. after Yes. the midterms, no? Saka siguro, pipilitin, it's midterms ha, malakas lagi administration during midterms. So I think pipilitin tong Marcos administration na dagdagan yung mga kaalyado nila in the Senate. Yeah. Kasi alam naman natin yung mga senador ano yan mga kahit si Senator Amy. Although at this point, alam na natin kung saan yan pupunta. Pero medyo unpredictable yung loyalty sa Senate, di ba? At least So for the I'm first sure year. pipilitin na
dagdagan At yung least- administration support. Right. And at least for the first year after the midterms, yung mga senador, you can expect them to more or less still align themselves with the administration, with whoever is Yes. in power in Malacanang. So they shouldn't have a hard time getting, if that's what they want, if that's the direction for an impeachment and a trial in the Senate, medyo posible. It might make good political sense na ganun ang timing na mangyari dito. Okay, actually, we're waiting. Going into the campaign, busy sila dyan sa ngayon, yung Senate Blue Ribbon, inaabangan natin. Kasi that's another one of our stories. Tinawag na sabi ni Coco, among the first batch, by next week, pagsimula ng Senate Blue 28, Ribbon probe yeah. sa drug war, kasama si former President Rodrigo Duterte, no? Although kagabi, ang sabi nung merong letter at sinabi rin sa amin ng mga dating tao ni former president, kailangan daw niya ng mga 2 weeks kasi medyo daw he's under the weather these days. Yeah. Pero siguro pwede na yan, several days, no? Monday siguro pwede na. Alam mo, Ma'am Ami, Patrick, kanina sa lower house, sa Quadcom, siguro it's a good 40 minutes na ang discussion lang ay yung hindi pag-attend ni former President Duterte. Why did it take that long? Ano it yung took pumasok that sa long. diskusyon na yun na non-appearance lang ni Duterte, 40 minutes? Non-appearance, parang tanggap naman nila na hindi makakarating because of health. Kaya lang, yung sulat kasi ay galing kay Martin Delgra. And they want to know kung ano yung representation na yun. Lawyer ba siya? Isa ba yung official lawyer ng Pangulo? Kung sakasakali, kailangan daw yung representation na yun doon ginawa mismo sa Quadcom to manifest that the client At can hindi come lang over. nagpadala ng Hindi sulat. lang nagpadala ng sulat. Yun ang punto nila. But it took 40 minutes. It took 40 minutes kasi nag-break. Nag-break kasi sinolve muna nung mga co-chair. At yun na nga. So pinagbigyan nila na. Sinabi lang nila, next week or kapag nag-resume sila ulit, kapag kami ganun ulit manifestation, kailangan gawin doon mismo sa Quadcom at hindi via letter. Saka pinag-usapan din nila, Jovi, di ba? Kung hihinga ng medical certificate That's si former President Duterte. Kasi nga, ang excuse he's not feeling well. Yeah. Pero anyway, they decided hindi na. Yun mismo yung sinasabi ng Kasama isang yan. co-chair na parang you need to present that yung mga document na yun to prove na hindi talaga pwedeng makarating dito. Pero hindi na raw hihingin hindi na hihingin. And in the meantime, nagsalita yung kaalyado ng mga Duterte, si Congressman Pantaleon Alvarez, the former speaker. Inulit na naman niya yung sinasabi ng mga Duterte camp sa mga congressmen ngayon. Kayo nagsuporta dyan sa war on drugs nung panahon ni President Duterte. Yeah. Okay, Yan ang Ma'am sabi Ami. niya. Patrick, let's go. Let's return to the initial topic that we were discussing about Vice President Sara Duterte's ambush interview. Siyempre, meron tayong News 5 correspondent doon kanina that covered that conversation. So, let's bring in News 5 correspondent Ria Fernandez. Hi, Ria. Hi, Joey. Hi, Mia. Magandang hapon. Hi, Miss Amy. Magandang hapon po. Parang ganado makipag-usap sa inyo si Vice President. Kanina at Oo nga. maraming nasabi, Ria. Oo, tama ka dyan. Ang haba, parang press conference yung ambush interview namin. Tumagal siya ng mga mahigit 30 minuto. 30 Marami-rami minutes yung na mga- ambush interview, mahaba Yes. yun. Mahaba yun. Oo. Oo. At saka ang daming taong nakapaligid sa kanya kasi ito ay sideline lang ng event ng PCCI. No? So, isiningit niya yung ambush interview matapos yung kanyang speech. Marami siyang natakel. Number 1 na doon, syempre, yung mga naging pahayag ng iba't ibang mga mambabata sa Kamara at sa Senado tungkol doon sa kanyang mga naging pahayag noong Fairness na nag-describe ng mga mambabatas na unusual, unbecoming, unsound, etc. No? So, meron na siyang sagot doon. At ang sagot niya doon is, sige, game ako sa neuropsych test, pero may hamon ako sa inyo. Kailangan magpa-drug test kayo. And sa dulo, dinagdagan niya na, sige, magpa-neuropsych test na rin kayo at dapat televised yan. Okay, mga hamon na ganyan talaga. No? Hamon na ng drug test yan usually. Correct. Really? Oo. Yeah, any other story angle na mapupulot doon sa ambush interview na tumagal ng 30 minutes?
Parang nakawit na yung mga reporter Baka may dito. Amy Ria. part, ha? Oo. Ganado rin kami magtanong, no? Siyempre, curious din kaming mga reporter. Kamusta na ba ang relationship status nila ni Senator Amy Marcos? Kasi between Duterte and Marcos, sila naman talaga yung kilala. Tsaka yun din naman yung naging preview sa statement ni VP Sara. No? Ang kaibigan niya talaga si Senator Amy Marcos. Pero matapos yung naging statement niya against doon sa ama nila na si dating Pangulong Marcos Sr. na ipahuhukay niya sa libingan ng mga bayani at ipatatapon niya sa West Philippine Sea, nag-text daw siya kay Senator Amy. Pero anong naging sagot? Hindi na siya nagbigay ng detalye pero inilarawan niya yung naging reply ni Senator Amy. Ang sabi niya, cold, malamig. That was Pia, hindi kind of, naman siya nag-sorry sa candid sinabi of niya. the Vice President O, hindi to say naman that. niya no? binawi. Hindi naman niya sabi binawi ko, rin sinabi niya about the father or nag-apologize. Hindi niya binanggit yun. Hindi siya nagbigay ng konteksto kung ano man yung naging laman ng kanyang text message kay Senator Amy. Sabi niya yung ganon, tanongin na lang daw mismo kay Senator Amy bilang nakatatanda. No? Pero ang nadagdag lang niya doon sa storyang yon is, sabi niya, mayroon daw silang common friend na ipinararating daw, o sinabi daw ni Senator Amy na naiinis kay VP Sara at saka kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang pinaparating naman ni VP Sara through their common friend papunta kay Senator Amy, wag daw sa kanya at kay PBBM magalit o mainis. Kung may dapat daw kainisan, yun ay si First Lady Liz Araneta Marcos at si Speaker Martin Romualdez. Ria, I understand, sinabi din daw ni VP, she's willing to reconcile with the Marcoses if they will apologize to her. Tama ba yan? Actually, yung tanong kasi noon is, may pag-asa bang magkaayos, magkapate in general. So ang sagot niya, meron siya mga nilay down na condition na pwede niyang i-consider yung reconciliation. So kabilang doon yung kapag nag-sorry daw yung lahat ng mga ito doon sa mga nasaktan sa pagsilbi ng warrant of arrest sa KOJC compound. So kabilang yung mga yun, mag-sorry sila doon sa mga naapektuhan na hindi naman mga politiko pero naapektuhan na de-depress na raw dahil nga sa political attacks laban sa kanya. And then, that's the time na pwede niyang i-consider, pag-isipan niya kung tatawarin niya. So, inulit namin yung tanong kung si Pangulong Bongbong Marcos na magkakaayos sila. Well, ang sagot lang niya, nirepeat lang niya. Sabi niya, basta yun yung mga kondisyon. Ria, there was no apology, of course. Parang na-monitor naman natin yan. Pero I believe na-tackle din with you guys, with the reporters, yung tungkol sa statement about paghukay sa labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. At meron siyang reaksyon na na-mention tuloy niya ang state ng father niya ngayon, nung health ni former President Duterte. Oh, well, sabi niya, she's pretty sure daw na kapag sa tatay naman daw niya nangyari yon, hindi ko alam kung pwede ko sabihin on air, no? Pero may sinabi siya. Wag na yung letter B. Wag na yung letter B. So, yeah, for sure daw, meron din daw may manggaganon sa kanyang ama. Yun lang naman ang sinabi niya. Meron din siya, napa-sign of the cross siya, in response doon kay Justice Secretary Boying Remulla. Sabi niya, wala daw alam sa bata si Justice Secretary Boying Remulla dahil yung desecration daw of the dead or talking about desecration of the dead ay hindi illegal. Well, it's taboo pero hindi daw illegal. That's how she puts it. Ria, Taboo, not parang illegal. parang dumadalas siya tayong pakikipag-usap sa inyo ngayon ni VP Sara. Perception ko lang ba yun o nag-iiba yata yung ihip ng hangin? Kasi since she became Vice President, parang parang Ang Aloof. hirap. well, sumasagot siya sa inyo, pero mailap talaga yun sa reporters, I think, lang. Safe to say, Oo. mailap. Oo, Mailap diba? at aloof. Di ba? Malaking pagbabago Ami- ba to for you, for the Tama people yan. covering her? Hindi nilang po yan observation kung hindi yung mga talagang nasubaybayan yung kanyang journey mula ng 2022 nung naging DepEd Vice President Yes. siya, DepEd Secretary. Ngayon daw talaga mas madalas yung kanyang engagement with media. So yung relationship na, yung media relationship din nila. And in fact, after Undas, meron na naman siya nakaschedule na presser, no? So kaya medyo kinokontrol din niya yung sarili niyang magsalita
more than what we were asking sa kanya. So ang inaantabayanan is yung mga parang pasabog niya laban kay Speaker Martin Romualdez. Kasi kung matatandaan nyo nung Friday, Yes. may sinasabi siya na allegation against Speaker Martin Romualdez. Okay, panguli na lang, Ria, as a follow-up doon sa question ni Ma'am Ami, yung kanina ba ay nahirapan kayong lapitan siya for the ambush or mukhang bukas na bukas at siya yung, o sabay malapit sa inyong lugar? Ako, kung halimbawa or ikukumpara ko siya sa mga naging karanasan ko dati kapag nag-a-attempt ako mag-ambush interview sa kanya, well, that was presidential daughter pa siya, so talagang tight yung security around her, no, mahirap makakuha ng impormasyon sa kanya. And then, nung nasa DepEd pa siya, napansin din namin na talagang marami rin siyang security detail, no. Ngayon naman, ganun pa rin naman, may mga nagbabantay pa rin sa kanya. Pero, kumbaga may flow na at may nagdedirect na papunta sa media. So, medyo parang accessible siya sa mga panahong ito. Okay. Okay, maraming salamat, News 5 correspondent Ria Fernandez. Thank you, Ria. Thank you. Thank you, Ria. Yes, Ami. So, during the break, we were discussing with Jovi, Ami, no? Parang change tactics si Sara Duterte. Oo, eh. Bukas siya sa media. Yeah. Kasi she was very aloof. At Very mailap aloof sa media dati. Before all the Before controversy, everything, she was oh. very aloof. Mahirap maimbitahan, hindi nagpapa-ambush, syempre maraming bodyguard na nakapaligid. Even the statements before, Oo. one-liners, Yes, two-liners. oo. Online lang. Ay ngayon, 2 hours na press conference, kulang pa. With Di ba? part two, with part two With next part two. week. And all the juicy sound bites, right, Ami? Saka yung mga posting niya noon, hindi siya nagpapangalan, remember yung Cryptic. tambaloslos. Puro guess-guess na lang tayo noon kasi circumstantial eh. Isang tao lang naman yung pinatutunguhan. But anyway, Yeah, oo, pero tsaka- ngayon talaga directly. Mahilig siya na sa mga no? palaisipan like mangga. May real siya about mangga. Yung manggagamit. Oo. Oo, yung mga ganyan. Correct. So, ngayon, Ami, what do you think? Iniinda niya noon na, hindi ka naman hindi ka naman nagpapangalan ng mga inaaway mo. Kaya siguro na ganyan na siya. O ayan, sige, papangalanan ko na lahat. I That's will true. name names at ano. Yan na nga. Kahit anong gawin sa kanya ngayon, siguro, yun na nga, sinabi na mo na nga, Patrick, she has nothing more to lose. There's nothing Okay. to lose, Except yun especially nga, if you believe the impeachment. surveys. If you believe the surveys, no, there seems to be a palpable decline in Support. in In the the political support. base Yeah, and support for the Duterte family. We've seen that in surveys from Okta Research and all that. No, medyo Yeah. bumababa. Dun sa mga senatorial surveys ng mga ibang survey companies, hindi mataas pumahalo yung mga Duterte bets. Oo, yung mga Yeah, Duterte, yung dalawang magkapatid. Yung isa lang ata, malapit pero hindi pa rin pumapasok. Si former president, wala naman siya doon sa top 5. Diba? So, ganon. Given all these circumstances, I mean, I guess this will make good political sense. Or the only political sense for her is really That's to true. come out in public. Kung magtutuloy-tuloy yung Quadcom, edi marami pangbaba na hindi sinasabi nga nung ilang mga pundits dyan. So let's go to that topic, Patrick and Ma'am Ami. Let's go to our discussion on the Quadcom hearing today. Kanina sabi ko ang haba pagdating sa rules ang haba ng discussion siguro nagbe-break sila lagi ng mga 5 minutes to 10 minutes just for the rules, pero isa pang mahaba doon, Ma'am Ami, kanina ay yung roll call ng mga hindi lang ng mga umattend ng mga kongresista, pati yung roll call ng mga invited guests ang haba ng listahan, Patrick. At isa sa mga pangalang nasabi doon sa roll call na yon ay ang ating One News Defense Editor na walang iba kundi si Manny Mogato. Eto. Mogs, kamusta? Manny, unang tanong ko, Manny, Magandang hapon, Patrick, Joby, and Ami, no? Yeah. Yes, Manny. Medyo mahaba-haba ang ngayon, ang hearing. Pero nagtagal nung umaga dun sa kung aided man ba yung medical certificate ni Pangulong Duterte. Totoo. Eh, Parang pero nainip ako sabi doon. ni Congressman Ace Barbers, bigyan natin ng courtesy ang presidente. Huwag na nating hingin. Pero susubukan daw nilang imbitahin nila sa next na hearing si Pangulong Duterte. Yeah. Ayan.
Kayo nang Mogs, kahit imbitahin nila ulang yan. tanghali, nung tanghali, pinagsalita si dating Senador Laila de Lima doon sa hearing at kinuwento lang niya yung kanyang ginawang investigasyon ng siya ICHR head, no? Ng under Pangulong Gloria. At sinabi niya na yung testimony ni Colonel Garma about the rewards list, alam na nila simula pa nung sa ICHR nung 2009, no? At sinabi nga niya na parang 2 page daw yung pagiging ang merong drug war ni Duterte sa Davao, no? Isa nung between 1988 to 1988 nung siya yung mayor at second phase nung siya naging mayor uli nung 2001 hanggang 2016, no? Naputol lang nung siya, congressman, no? Noong 1998. At sinabi niya na meron ng reward list na binibigay no? Sa mga member nung DDS na Davao Death Squad na nakakapatay ng mga suspect sa Davao. At according to a priest, no, si Father Picardal, ang total na namatay sa Davao between 1988 to 2016 ay umabot na 1,400, no? So kung binibigyan ng 20,000 each yan, malaki, no? Pero kung may pangalan daw, pwedeng 100,000 to 1 million yung rewards, no? Mogs. Karamihan daw dyan ng mga napapatay, mga pickpocket, mga ordinary drug user, mga snatcher, no? Manny. At yun ang pumapatay daw ay mga member ng Davao Death Squad ng mga pulis at mga dating rebelding NPA. At ang leader daw ay si Arthur Las Cañas na nag-submit sa ICC ng 160 pages na affidavit, no? At yung sinasabi ni Las Cañas sa affidavit niya, yun din daw ang sinasabi ni Colonel Garma. Okay. Manny, there was a portion dun sa sa testimonya ni dating Senador Laila de Lima about a certain Superman. Narinig mo ba 'yon? Ayun, no, si Pangulo, yun daw ang alias ni Pangulo Duterte. Doon sa DDS. DDS is hindi yung supporters kundi yung Davao Death Squad. Yung original. The original one. Oo. Yeah. Original na DDS. So, si Pangulo Duterte nga raw yung may alias na Superman. Ma'am Ami. Manny, nakatestify ka na ba dyan? Tinawag ka na, ilang May beses ka merienda nang rin tinatawag. Kailan naging correspondent ka na. Oo nga, Pero Manny, ang sa nag-reporter na lang si testimony ni Manny. Laila de Lima, nung congressman si President Duterte, ang mayor dyan was the vice president, si Sara Duterte, hindi ba? Nabanggit ba yung Ang mayor ay yung si detail na Di yun? Guzman. Di Guzman. Hindi siya, no? Hindi Di siya, Guzman? kaya natigil yung batayan nung hindi siya Kaya mayor. natigil. Oo. Kaya may gap din yung investigasyon ng ICC yung period, ano? Oo. Ay, di yung ICC, ang investigation Merong period ng Davao Oo. Death Squad between 2011 to 2016 nung mayor siya. Matuloy-tuloy. Oo, nung mayor siya. Kasi before that, di pa tayo member ng ICC. Yeah. Oo. Pero sinabi ni former Senator De Lima na meron palang batas ang Pilipinas, yung RA 9851, no? Na nagpaparusa sa mga ganitong kaso na genocide, no? Mass murder. Meron. Sila sabi niya na walang prescription period na pwedeng habulin hanggang buhay si Pangulo Duterte. At sinasabi rin sa batas na to na kung may investigasyon na ginagawa ang international body like ICC, pwedeng i-waive ng Pilipinas yung investigasyon at ipasa sa ICC. Kahit hindi member. Tama ba? Ang intindi ko. Maski hindi na member kasi yung batas ipinasa nung 2010
o 9, hindi pa tayo member. Mogs, tinanong namin yan kay Solicitor General Menardo Guevara eh. Kasi he was the last, she was the last DOJ of, SOJ, no? Secretary of Justice ni former President Duterte. Tinanong na namin yan eh, bakit hindi nyo maimbestigahan under that Republic Act for genocide o yung crimes against humanity kasi meron naman tayo eh. Kasi yun ang sinasabi din naman ng kampo ni President Duterte kung bakit hindi natin kailangan ng ICC. Ang sinagot sa amin ni Menardo Guevara noon, kasi daw, before you can file a case dyan, kailangan patunayan mo na enough killings, marami, was systematic, state-sponsored, at yun na nga, isa-isahin mo daw yung iimbestigahan, yung mga, yun ang takbo ng investigasyon ng gobyerno ha. Sabi niya, they were actually pursuing that angle, kaya lang nga, kung iisa-isahin mo yon to prove that there might be a crime against humanity, kailangan karamihan dun sa 6,000 na yon, mapapatunayan mo na EJK na talagang systematic na. Yun ang sinabi niya. Pero kaya umiiwas lang si SOG dati, no? Kasi kitang-kita mo Hindi naman. na sinabi niya yan ngayon, nung soldier na siya. Sinabi niya yung soldier. Anyway, yung isa pa rin binabantayan namin ngayon, ongoing, yung tungkol naman sa pagpatay kay Tony Halili, yung mayor. It's interesting, no, na kasi remember ko, natatandaan niya yun. Ang nakapatay doon, yung sharpshooter, talagang amazing, napakalayo, During namatay a siya. flag ceremony in Batangas. Batangas. Ito Tanawan. pinag-uusapan ngayon dito, ang pinag-uusapan ngayon dito sa Quadcom, yung pagpatay kay Mayor Halili, no? Kasi binanggit ni Colonel Garma nung nakarang pagdinig na involved yung certain Albotra, no? Yes. At nandito nga si Albotra, no? Yes. Captain Albotra, dinideny niya na sinabi niya kay Garma yan. Sinasabi niya sinungaling si Colonel Garma at hindi na raw sinabi. Manny, sino at ano si Albotra? Si Albotra ngayon naka-assign sa Lapu-Lapu City Police dahil nabanggit siya ni Colonel Garma siya ay na-relieve, no? So floating siya ngayon pero nandito ngayon siya sa Congress. Kongreso at mapipigo na nga si Congressman Paduano at malapit-lapit na ipakontem. Kasi nga, ayaw niyang aminin na sinabi niya kay Colonel Garma yung pinigmalaki niya na asama ko dyan sa pumatay kay Mayor Halili, no? Pero kilala niya yung isang sniper at kilala niya, nakasama niya dati sa intelligence sa Cebu. So, kaya nga, tanggi siya ng tanggi, nainipit na siya, no? Tapos, may isa pa ritong medyo umiyak yung isang Yung katabi ni former Senator De Lima na emotional na na witness. Yeah. Okay. Kasi napagbintangan siyang pumatay sa isang mayor sa Los Baños. Perez. Yeah. No? Kasi ang sinasabi nito na mukhang kasama din si Albotra doon sa pumatay sa mayor ng Los Baños. Okay. So nalilink si Albotra sa pagpatay sa dalawang mayor. Yung una ay yung sa Tanawan, Batangas. Yung Flag pangalawa, ceremony, biglang nakatayo sa Las ngayon, Mon- nakuha po sa video, no? Biglang parang Yes. kinagat lang ng lamok ata, before you know it, bulagta. Bulagta. Yung sa Los Baños naman ata, I don't think that was caught on camera or Wala, anything pero like that that. was But I think Mayor that was- Perez. He was Yeah, on his Mayor way Perez. to City Hall or home Mayor or something Perez. like that when he was shot. Yeah. So para lang masariwa sa alaala nating lahat at saka sa mga nanonood. Manny. Yes. So Albotra Yes. is saying that kilala niya yung sniper but wala siyang kinalaman. Ganun ba yun, Manny? Wala. Sabi niya, nasa Cebu siya nung mamatay si Mayor Halili. But you mentioned a while ago na sinabi ni Albotra na kilala niya yung sniper. Is that correct? Nakasama daw niya. Nakasama niya. Okay. Hindi yung pumatay, hindi pumatay. Sabi niya may kilala siyang sniper. Okay. Pero Manny, how is this related to the drug war? Paki-refresh lang yung memory natin. Yung dalawang mayor ba nasa Kasi narco list? itong si
Itong si Mayor Perez at si Mayor Halili ay pareho na sa drug list ni Pangulo Duterte. So, alam mo naman, pagka Mayor ang napatay mo, malaki reward yan. Yes. Magkano, Manny? Yeah. Up to 1 million daw, sabi Okay. ni, Up to 1 million. Colonel Garma. Oo. Up to 1 million. Kaya interesting na makita natin kung ano yung magiging testimony ni former President Duterte. Kasi noon, remember, madalas niyang sabihin, ako, dati kong mayor, kaya kilala ko kung sino-sino mga local government official ang involved sa droga. Di ba? Yes, oo. So, he'll probably double down on that. Kapag sinabing, well, hindi siya aamin na pinapatay niya yan, pero pag tinanong siya doon sa mga narcolist niya noon, sabihin siguro niya, kilala ko yung mga yan eh. Sabi niya kay Attorney Sal Panelo sa SMNI na meron sa mga pasabog at dagdag na pangalan Oo nga. Regarding- hindi naman matindi. regarding the war on drugs. Yes. But we're presuming Napakaupo po this siya. is for the side of Duterte, former Yeah, President Duterte. no? Okay, he'll be speaking. Manny, itong si Colonel Garma, is she still under detention in the House of Representatives, Manny? Still here, under detention. Okay. Oo. Ay, Kasama Joby, niya anak si niya. Pangulong Arroyo ay umalis na. Nung magsimula yung pagdinig, nawarang bigla, na parang pula. Yan nga itatanong ko kasi nakita ko siya dyan kanina no, nung nagro-roll call, even in the morning, at sabi ko, nandun si PGMA, at the same, former PGMA. Tapos nandiyan si Senator Laila de Lima, naalala ko ang naiya kung paanong naharang para umalis papuntang Singapore. Nandun na kami ng mga reporter sa Singapore, hindi nakalipad tong si GMA for the check-up in sa isang Montefiore. Nakalimutan ko yung ospital. Nung roll call nandito, pero Andyan nga nung nung roll magsimula call. na yung usapan, nawala na. So, kaya sabi ko, tumayo bigla. parang hindi mo lang nagtatanong kay Senator de Lima, pero yun na nga, wala na pala, umalis na pala. Umalis na, oo. Okay. Pero ang Pero dami pa rin. nag-participate Ang ba dami dyan, pa rin, Manny, si GMA? Did she ever participate in the Quadcom? Kaninang umaga lang nagpakita, pero hindi nga umabot. Kasi nung nagsimula na yung meeting, after ng roll call, biglang tumayo. Buti pa ikaw, Manny, walang tayuan. Nandyan Since si the Manny. start of the hearing, nandiyan ka na. Pero kailan ka ba titestigo, Manny? Yan na nga. Hindi ko alam pero busog naman kami rito Ayun, ang Merienda importante. din. Ano ba merienda kanina, Manny? Anong handa? Chicken sandwich. Chicken sandwich. Okay na. Chicken sandwich, katumbas ng ilang oras na nakaupo dyan, Manny. Mahaba yung hearing na yan, Manny. Mahaba, pero sa ground floor may buffet. Ayun. Ganon. Kasama ka ba doon? Pwedeng pumunta. Pwede pumunta. So, pag kumalaman siya ni Manny sa kakahintay, kung kailan siya magsasalita, pwede siyang sumaglit sa ibaba. Yeah, para mahirap mag-buffet. mag-absent kasi niro-roll call pati sila Yung mga witness na invited kasama sa roll In the call. meantime, magre-reporter mo na si Manny. That's true. That's Ayun. true. Pero si Oo nga Manny eh. supposed to be... Oo nga, Manny. Manny- Manny, na-reaction na ba yung mga congressmen na ayaw sa joint hearing nila? Naku, wala. Dead ma. Okay, Manny nga pala is there, Dead one. has been invited by the Quadcom From to the very testify beginning, from because day one, yeah. he did an investigative report on the drug killings for which he won a Pulitzer Prize. Yeah. Yung kaisa-isang Pilipino nanalo ng Pulitzer Prize for investigative reporting. Yan. Saka doon nabanggit yung yung reward system. Although, yun na nga, sinabi na nga ni Laila de Lima, napakatagal na niyang ganyang yung ganyang sistema na alam naman natin at mukhang inulit lang naman daw ni we've heard about it all over the country actually. Yeah, yung tinatawag na Davao Kaya model, Davao I model. think. Tama ba, Manny? The It's not Davao model. actually a Davao model. it's not actually a Davao model kasi alam ko ginagawa din even in Metro Manila, lalo na sa Metro Manila. Panahon pa ni yung unang-unang Marcos regime. Ayun. Talagang may mga ganyan na yan Yan, babalik tayo dun Kaya sa salitang Nung salvaging. Nung panahon Yes. ng tatay, ang tawag Yes. salvaging. Yes. Kaya tinatanong ko nga sila, Barbers, ano bang legislation kaya ang pwedeng magawa
para matigil. Ewan ko kung matitigil yan. Naku, yung tatay pa naman niya, dating Manila Police. Police. Yeah. Yun. Oo. Kinover ko yun noon nung ano eh. Police sa turned Manila senator. Police eh. Yeah. No. Inabot namin ni Ami yan dahil yung tatay niya, yung dating Vice Mayor. Station 5 Commander. Naging Vice Mayor si Barbers. Si General Barbers. Si General Barbers na I think was uncle ng top lolo niya, no? Lolo ni Ace. Okay. Lolo ni Ace. Manila Police Chief yun, and then he became Vice Mayor. Mga hardliner yan sa sa law enforcement eh. Yes. Manila's finest pa sila Yes, noong mga panahon yun. Maraming salamat, One News Defense Editor Manny Mugato, live po dyan sa House of Thank you, Representatives Quadcom. Thank you, Hearing. Manny. Before tayo mag-thank you, mag-calendar na tayo. Tomorrow, it's also a big day for news. Hindi lang news, pati sa Yes. hearing because of the Senate investigation naman na kung saan pwede na daw dumalo si Pastor Apollo Quiboloy based sa isang decision ng isang korte na pinayagan na siya to attend. Okay? Oh, well, thanks for joining the Storycon today, Ami Pamintuan, Editor-in-Chief of the Philippine Star. And join us again tomorrow at 4 p.m. for the Storycon. I'm Joey Francisco. I'm Patrick Paez, and we are One News, all sides, all the time. This is the Story Conference Group or the Storycon Group.